Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi sa inyo mga kababayan, saan mang bahagi kayo ng mundo naroon, dito sa atin o sa iba pang lugar, bilang mga permanent resident siguro or mga OFW. Welcome po kayo sa isa na namang gabi ng makabuluhang talakayan, payong legal at mga katanuyang bibigyan natin ng malinaw na kasagutan dito sa Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Ako po si Bebeth Orteza, ang inyong mahiyaing sausawera ng bayan. Di ata ako maniniwala doon. Kasama si ang ating Abogado de Campanilla, Attorney PG Galang. Ay, hello po sa lahat. Ako po si Attorney PG. Salamat at nanonood kayo sa amin ngayon. Sabi mo sa lahat ng pero feeling ko lahat ng mga tao staying put. Ang mahal ngayon yung bumiyahe. Ay, nako. Sayang pa naman, summer. Ang sarap pero lahat, hinay-hinay muna tayong lahat. Dito muna tayo. So, kung saan man. Masaya naman. Sabi nga nila, sa mga araw na ito, ang mga mahirap daw, tatlo raw ang ang mahirap sabihin. I am sorry. Mm-hmm. I will not do it again. Pangalawa. At pangatlo yung sasabihin mo raw sa gasoline attendance, full tank Ay, po. nako! Alam mo, nagpa-full tank ako nung isang araw, maiyak-iyak ako, doble halos, di ba? Ay, nako. Well, anyway, doon sa mga gustong magreklamo sa amin ng kung ano-ano, di ba? Dahil nga pwede rin, kung sabihin nyo, naiinis kayo dahil ang taas ng gasolina, pwede rin sa Globe numbers namin, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. You can also message at Facebook Messenger if you like. Di ba? Kaya, wag po kayong bibitaw. Dahil ngayong gabi, ang batas ay para sa iyo. Sisimulan na natin ang ating talakayan dito sa Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Yeah. Ito. Sino to? Ang una natin, si Victor. Etibak na naman. Etibak na naman. Etibak. 33 years old. Hello po, may utang po ako mula sa rentals at royalty fees at gumawa ako ng promissory note na mag-i-issue ako ng cheque bilang bayad. Hindi ko po ito nagawa dahil wala akong pondo at wala rin akong checking account. Bakit siya pumayag na gagawa siya Nag-aalala po ako kung maaari ba kung kasuhan o makulong dahil dito. Ano po ba ang legal na pananagutan ko sa ganitong sitwasyon? Okay. May utang. Unang-una, under our Constitution, there can be no imprisonment for debt. So, kung utang lang talaga yan, ay hindi ka makukulong. So, yan ang isa sa mga, mo, Victor, ha? Huwag kang matakot na makukulong ka. Pero, kung may utang ka, bayaran mo. Yes. Di ba? Hindi na. So, pwede kang makasuhan para bayaran ang utang mo. Ngayon, hindi mo naman sinabi sa amin kung magkano ang utang mo eh. At saka, ang talaga mako-question dyan, wala ka palang checking account. Oo nga, bakit ka pumayag? Bakit ka nangako na magbabayad ka? Natawa ka rin ako doon eh. Hindi naman pinagtatawa na kita, Victor, ha? Pero, di ba, bakit ka naman na pumayag na may promissory na magbibigay ka ng cheque? Although, okay lang yan, as long as mabayaran mo yung utang. Kasi kung ako naman yung may utang kung ako pinagkakautangan mo, ang interest ko lang naman ay mabayaran, di ba? So, kung wala kang checking account, sabihin mo na lang na wala kang checking account at ibang way na lang ang iyong gamitin. Pero yun na nga lang, minsan ang maganda cheque dahil napanghahawakan mo yun, di ba, na dinideposito lang yun, para hindi na kailangan pang i-demand sa'yo na, oy, bayaran mo ako ngayong araw. At the same time, siguro, attorney, mabuting aminin na ni Victor na nabigla siya, na nangako siyang magbabayad through a checking account. Yes. Dahil baka maakusahan siya ng mali siya na baka nangako ka. Tapos, kasi mahirap yun. Ngayon, since hindi mo naman sa amin sinabi, Victor, kung magkano yung utang mo, hindi ko alam kung paano yung kaso sa'yo. Kasi, kung maliit lang naman yan, small claims, since I'm below $1 million. But if it's more than $1 million, it's going to be a regular civil case for collection. So, we don't really know. So, is that, just explain to them, and
come up with another scheme of payment other than checks. Yeah. So, pero hindi ka makukulong if it's just for debt. There's no such thing. Okay? Caller question na tayo. Yes. Buhat po naman ito sa Parañaque kung saan ang aking kapatid na doktor na isa sa mga first casualties of COVID, namatay ang brother ko. Ay, condolences. Pero tagal na nun. Yeah, April 8 Oh. and 2020. Siya ang head doctor ng ospital ng Parañaque. Ano mo, bayani rin. One and Bayani ang two. mga doktor nung panahon na yun. Ano? Yeah, at saka Olivares General Hospital na pag-aari nilang mag-asawa. Kung saan ang mayor ay si Edwin Olivares. Na-COVID ka ba nung panahon na? Ay naku, nakakalimang COVID na ako. Grabe! Ako, pag tinatanong ako, hindi ako na-COVID as far as I know. Kasi, yung merong test na positive na hindi ako nagka-COVID. Pero, kasi hindi ko iniisip, baka naman asymptomatic at dumaan na lang sa akin. At gano'n. Pero yung gano'n, hindi ko naranasan na, although there was a time sumama ang pakiramdam ko, pero not to the extent na yung ubo-ubo and stuff. Saka precaution lang bago natin makausap Hindi natin nakausap si Nilo. Sorry, Nilo. Ito. Nilo, kamusta ka? Hello. Hi, good afternoon po. Oy, sorry Nilo, nag-usap kami. Okay lang po. Anong problema po natin? Nakikinig naman. Kasi ganito po yun. Meron po akong partner before. Then, I work as, let's say, contractual or technical consultant of company. Ikaw ang consultant o yung Opo. partner mo? Ako Ikaw. po. Ganito po kasi yun. Regarding po kasi yun sa child support dun sa partner ko. So, hindi naman talaga kami naghiwalay. Nag-break lang kami, pero we're trying to work things out. Pero, ang nangyari po kasi parang lumala. Ang nangyari, nung umalis po kasi siya sa amin, dala niya yung baby ko. Wala pang 1 month, nagbigay po siya ng demand letter sa akin. Even though, or nag-warning po siya sa akin ng demand letter, even though na nag-advance ako sa kanya ng sustento. I gave her actually, to be exact, $800 just to have for the month of April. I gave it to her first of, I think, March or beginning of March. Umalis sila sa akin around that time. Then, sabi ko, yung money na yun, you could use that for the month of April if ever na may kailangan. Yun yung gagamitin mo. Then, kung may kailangan let's say, hospital or whatever, pwede kong sagutin. So, on March 27, tumawag po siya sa office namin. She's making scandalous claim na I'm not giving child support even though I was giving her enough or even more than enough. Then, yung president po kasi, so a lawyer, yung manager namin talked to me that we no longer needed my service kasi nga medyo scandalous yung nangyari. I had to take that one up first before coming back to the office. So nawalan po ako ng trabaho. Aside from that, she was actually using my Facebook account. Alam niyo yung password mo? Hindi po actually, hindi ko po alam kung paano niya nalaman yung password ng Facebook ko kasi nagpalit na po ako. Then, she was sending me some pictures, some message, some screenshots, and she's making up stories na ito, she's trying to humiliate me through online social media. And then, what I did is I made a public post not to entertain me any message not coming directly from me. Tama And then I naman yung switched ginawa to mo. my WhatsApp. Opo, and I switched to my WhatsApp for those who know me. Directly message me on my WhatsApp. Unfortunately, kasi naapektuhan yung work ko, and then she's trying actually threaten me na kakasuhan niya ako
na hindi raw ako nagbibigay. Sabi ko, nagbibigay naman ako and I'm willing to settle kung ano man yung mapagkakasunduan namin. Then nagkasundo naman kami. Buti na. I even willingly go to with her, sa DSWD. In fact, meron kaming schedule on Monday to settle things down. Pero ang problema ko po kasi, ma'am, nawalan ako ng trabaho Okay. dahil sa ginawa niya. Tapos, she's threatening me na ako raw ang kakasuhan niya kasi pwede siya gumawa ng storya na minamaltrato ko siya or whatever. Kahit bahin na ang ebidensya, lagi niya pong pinapamukha sa akin na number 1 daw na batas sa Pilipinas yung Bausi. sa women. Even though, opo, ang problema kasi, ma'am, napakagaling niya kasing attorney po siya, na maggawa ng mga videos, ng mga edit, yung mga So natatakot po ako kasi syempre, to be honest, I actually have process annulment sa ex-wife ko. Then meron po kaming dalawang anak. Okay, so Maayos naman po kami, settled po kami doon, wala naman kaming problema. Kaso yung nga po, naapektuhan lahat po nung Okay. magtatrabaho ko. Oo nga. Ganun. Kaya nahihirapan po ako. So Nilo, anong nakakababahala sa'yo? Anong tanong mo? Paano namin ikaw matutulungan? What's your question? Actually, ano po yung counter ko sa mga threat niya sa akin kasi kagaya po niyan, yung social media ko po, sabi niya sa akin last time, wala kang makikitang proof. Though meron po akong isa lang na nakita ko na nag-log in siya, tapos hindi the rest, even though until now lagi niya sinasabi sa akin na marami akong pruweba sa'yo, kaya kong sirain yung buhay mo. Merong, ano yan, verbal or tinext na sa'yo na threatening you? Actually, meron pong verbal, then I'm trying to check on the yung sa message po. Kaso ang ginagawa niya po, binuburan niya, tapos parang nagbabago po yung kasi yung messenger Okay. po ang nawawala yung mga I'm sorry, Even Nilo, though yung para mga photos po. ang gulo ng buhay mo ngayon. Yeah. Pero okay, Medyo po isa-isahin mo talaga. natin. Parang I cannot really solve all their personal problems. But isa-isahin na natin. Unang-una, pag kinasuhan ka niya for support, what is taken into account also for giving support is the capacity to give support. Yes. 'Di ba? So, Opo. hindi ka naman pwedeng pumiga ng dugo sa bato, 'di ba? Yun ba Opo. yung ibig Yeah. sabihin, 'di ba? So, in any court or in any agency, pag kahit magkasosya ng support sa'yo, since she made you jobless, no one can Opo. force you to give what you don't have. And which is yung Opo. wala kang trabaho ngayon so paano ka Opo. makakapagbigay ng support? Yes, it's your duty to give support, but also in the same manner, it is tempered also by the capacity to give support. Like Opo. for example, kung ang hiningi niya, ang kailangan namin ay 100,000 pesos a month. Opo. Pero kung ang sweldo mo Opo. naman ay only 50,000 a month, syempre no Opo. court will actually say na she's entitled to Correct. 100,000. Opo. At To be hindi honest, lagi niya pong kasi medyo malaki naman po talaga yung salary ko. Lagi niya iniisip, ang laki-laki ng sahod mo, you're earning almost $500,000, ganito, ganyan. Sabi ko, may expenses din naman ako, meron ka rin namang sabi Pero ko, wala hindi ka ng naman trabaho lahat yun ngayon, di ba? nakukuha ko. Yeah. Wala na po. And then, tsaka, at the Actually, same time, you said something earlier Almost na a month na important. po eh. Said something earlier Opo. na important. You were previously married? Yes. Sabi niya. Pero yun, okay naman ako kami ng ko. When you say okay na, ano ibig sabihin nun? You're still po married? yun, O annulled na kayo? process po ng, siguro po, hopefully by next year, tapos na po yan. So naka-file na yung annulment. Yung bang Opo, iyong nakapile dalawang na po anak siya. sa iyong unang asawa, sinusustentuhan mo? Opo, actually the reason kasama why rin kami pala. naghiwalay kasi yung pangalawang anak ko hindi naman po sa akin kaya kami naghiwalay. So yung una, Opo. yun lang Pero yung kasi may una. presumption Opo, kasi pero na sinusupport ko pareho.
Lahat po, actually, wala naman po akong problema eh. Kasi Tsaka sa pag-support kasi lahat po. It's worth Bigay bringing ko. that up kasi it establishes your character Oh. na hindi ka tumatakbo sa pananagutan. Oo nga eh. So, Opo, at saka may kasi, mga ano po ako. and May mga the fact receipt is po na ako kahit ng na sabi bank mong account. mataas yung sweldo mo, but it's not, hindi lang Opo. sila yung sinusupport, Oo. hindi lang sila yung may duty ka to Opo. support eh. You have a duty to support. In fact, ngayon, until now, since your annulment is still pending at hindi pa kayo Opo. kasal, ay hindi pa kayo hiwalay, I mean annulled. In fact nga parang you cannot give to your in short Yung- mistress, di ba? Yeah. So, but to your Opo. illegitimate child, yes, you have to give support. Opo. So, Opo. wala kaming masasabi na kunyari kung hinihingi mo kung magkano ba dapat ang binibigay sa isang bata or sa mga ano. Opo. There is no set standard or set rate. Walang rate Opo. 'yan. It will all be everything Opo. will be taken to account. Not just your job, Opo. but considering that you said nga earlier that you have other responsibilities who equally have a Opo. right to support from you. Opo. So, isasama rin Opo, yun sa... actually wala naman po ako. Ang problema ko po kasi simulated ni sa ko po sa trabaho ko po eh. Then until now, yun pa rin po yung threat niya sa akin. Paano po ako Actually, nga, alam mo, makakapaghanap siya ng nga trabaho? siya nga ang medyo merong konting problema. Actually, kayo may problema dahil buti mabait ang asawa mo. Yung asawa mo ngayon. Dahil, Opo. di ba, I mean, kasi you're still legally married and you have an illegitimate child elsewhere. So that's actually sa batas Opo. natin yan. We're one of the few countries left na adultery is a crime. Yeah. Tapos pero alam mo Opo. Nilo, ang alam ko sa mga ganyan kasi ako I'm on Facebook dahil bilang writer din. Ayan, Um, that I pastor. need to know how the young people talk, how what they do. Ang naririnig kong advice sa mga ganyang sitwasyon, tina-timestamp nila yung mga potential damaging statements. Halimbawa, nag-post siya. Huwag mo ipagpabukas. Gumawa ka kagad ng kopya. Kunan mo na kagad ng kopya Opo. para meron kang Opo. pruweba sa iyong documentation. Yes, because Kahit- pagkasuhan ka ang man yan- problema po kasi, hindi po kasi ako most on social media kasi focus po kasi ako sa work. Medyo may po kasi complex po kasi yung trabaho ko. Kaya very less na po yung time ko sa social media. Well, Kaya ngayon hindi kailangan ko po mong naman pagtuunan. Yeah. At saka Nilo, Opo. what about the possibility of blocking her Yeah, and from actually your you have Facebook a... account? Opo. Kasi you can do that. Ganito nga po. Tsaka you have a cause of action Sabi- dito ha, hindi po cybercrime, siya cyber mapala- libel against her ha. Oo nga po eh. Yun nga po yung nangyayari. Kahit restrict ko po siya. Bigla na lang pong bumabalik tapos nagugulat ako, bigla na lang siyang tumatawag. Wala daw akong magagawa sa ganun kasi alam niya raw po yung gagawin sa ganun. So, Kunan mo I have rin ng less knowledge litrato. on that one. eh. Kunan mo rin ng litrato bawat beses Yeah. na sinasabi niya yan. It's Yun na nga true po. that Vowsy is available for but I don't think that this will count as Vowsy So kung sa based on your kwento. But hindi mo siya mapipigil kung gusto niyang magkaso eh. That is Yun na nga something. po. Pero at least ikaw maghanda ka ng Nilo ng iyong depensa. Correct. And actually you Opo. have a cause of action, meaning you can also go on the offense in the sense that what Opo. she's doing is already a crime, cyber libel. 'Di ba? Dahil hacking. Paano niya nakuha yung account Yeah, mo? correct, Opo. correct. Diba? It's also one of Opo. the cybercrime rin yun, yung hacking na nakukuha Opo. yung account. Madami kang pwedeng ikaso. Pero, do I advise it? Kasi para ang gulo na ng buhay mo, Nilo, no? Oo, teleserye. Hindi, Yung nga teleserye. po, Ano nga? actually. Direk, ano mo, pakausapin mo si Nilo, Dahil- baka pwedeng gawing movie ang iyong buhay, Nilo. Pero, Opo. isa-isahin natin para umayos. Ang tingin ko naman dyan sa partner mo, gusto lang niya ng kasiguraduhan sa suporta ng anak nyo. Baby Opo. pa, no? 1 Opo. month, sabi mo? Baby Ano pa po? lang, ilang buwan pa lang yung bata? Yung, Ano po, 1 year na rin 1 po. year o bata pa. Opo, wala Ah. naman po kung wala naman po kami problema before. Then, there was just suddenly gusto na lang nilang umalis kasi nga medyo busy rin po ako sa trabaho.
tas parang nakahanap na lang din siya ng paraan or dahilan para umalis. Kasi medyo busy naman po talaga. Medyo complex. Ako, ang advice ko Talaga sa'yo, yun. Nilo, isa-isahin mo muna at solve your problems. One by one. One by one, okay? Kasi parang feeling ko na-overwhelm ka. Una muna, since pending na yung annulment mo, Opo. that's one. I think you should prioritize that. Kasi yun, pending, yung magiging dati mong asawa, tsaka yung mga anak mong una. Pangalawa, this one, now if you're thinking na yung pipigain nga ang dugo sa bato, hindi mangyayari yun dahil there will always be yung kung ano yung capacity, Papasok pa rin yun sa eksena. papasok yun sa eksena so you don't have to. When that, you have to worry about it, but at least hindi yung pwedeng kung ano lang yung sabihin Oo. niya. Oo. Hindi mangyayari yon. Tapos in the meantime, sabi mo ayaw mo hindi ka masyadong mahilig sa social media. I'm sorry, Nido, pero you have to devote time Yes. to gather evidence. Kasi Opo. mukhang yung wrath of a woman's scorn. Yeah. Yeah. Kaya Yun hindi nga naman po, kailangan magbabad sa social media. Oo, But pero- at certain times of the day, at saka take note also, anong oras siya madalas mag-log in para Oo. magsabi ng ganito, ganyan. Random Actually, po alam mo, Minsan po madaling araw, minsan gabi, Oh, minsan alam naman umaga, pala niya. ganun po. Pumunta ka na Random rin. Kung po. gusto mo, pumunta ka sa police station, meron yung cybercrime desk. Ang PNP Opo. kasi ngayon, they already know that madami ng, Yes. karamihan ngayon actually ng mga criminal about that is done online. And nakahabol na rin ng PNP natin sa ganyang klase to enforce those laws. And there is actually a desk there. You can actually magpa-blotter or magsabi ka muna doon para sila mag-monitor Opo. about matulungan ka. That is also Okay one of po. the things you can do. But ikaw makakapagsabi, Nilo, kung yung mga moves na yun ay makakabuti ba or makakasama pa sa sitwasyon mo na parang ang dami mong iniindang personal Oo nga po. problems. Opo. Diba? So, good Opo. luck, Nilo, ha? Opo. Thank you very much po. You have a meeting on And- DSWD, so just keep those in mind, no? Sabi mo next Opo, week, no? actually, naman ako, active naman po. Kasi wala naman po talaga akong problem sa pag-support sa mga bata. Kaso lang, siyempre naapektuhan na po kasi Well, ako I kasi wala hope na that akong trabaho. I hope you get a job soon para at least that will solve one of your problems also. Kasi Opo. hindi lang siya kundi yung una mong pamilya ang nag-aabang doon. And in times like this, huwag kalimutan ng pagdasal. Opo. Para Always magkaroon ka naman rin po. ng kapayapaan. Kasi pag payapa ang loob mo, Mm. kahit na ginigayagis ka ng mga kung ano-anong problema, darating, yeah, oo. oh. Yung this too shall pass, actually. Yun na naisipin mo. Opo. Sige po. Okay, Nilo, thank you. Opo. Maraming salamat po. Salamat po. Okay. Ating isang question. Kailangan daw short dito. Wala tayong chikang Oo, extra. wala tayong chika. Buhat Bisa. kay Michael ng 34 years old ng Quezon City. Magandang araw po, attorney. Hihingi po sana ako ng payo tungkol po ito sa kapatid ko na 20 years old at may documented mild autism. Nagamit po siya sa isang insidente kung saan ginamit umano ang kanyang messenger account upang mag-message sa isang 15-year-old na babae. Ayon po sa kanya, may ibang taong kumuha ng kanyang cellphone at siya ang nagpadala ng hindi angkop na mensahe. Yung gumamit ng cellphone. Okay? Dahil sa kanyang kondisyon ako ng kapatid, madali po siyang mauto at magkaroon ng inconsistency sa kanyang statements. Ngayon po ay balak siyang isama sa kasong isasampa ng magulang na babae. Ano po ang maaari namin gawin para maprotektahan ang kanyang karapatan, lalo na't may medical condition siya at maaring hindi siya ang tunay na nagpadala ng mensahe. Ay, okay. Ang sad naman na nangyari na to. Ang short answer, sabi short. Okay, is mild autism a defense? Actually, not necessarily. Kasi ang laging inaano, a criminal defense is, ang inaano dyan is discernment. Kung alam ba niyang tama o mali ang ginagawa niya, lalo na pag sa mga gantong bagay. It can be a defense if we can prove that he did not know what's right and wrong. And second, if not,
it can be a mitigating circumstance. Ang mitigating circumstance po ay kahit na merong kaso, kung mapatunayan meron siyang mild autism na hindi niya masyadong naiintindihan, it can lessen the penalty. Lahat ng mga tanong mo, Mikel, ay kung kasuhan siya, maganda na lang kayo sa depensa niya na hindi niya naiintindihan, na yung kondisyon niya, kung meron kayong medical certificate. At I'm sure the judge will be lenient. Lalo na ilang taon lang to, 20 years old. 20 years old. Hindi na siya menor, pero kahit papano will be lenient. Oo. Lalo na kung if they see that hindi naman pala siya napahiram niya at lahat. So, make sure lang na ma-impress upon dun sa iyong kapatid na may mild autism na yun talaga yung nangyari. And if he is made to testify, makikita naman eh. Yes. At saka, kung tingnan, sana kung documented ba? Yung kanyang, sabi niya, yung mild documented autism. I'm sure, mild autism, oo. sinabi ng doktor. Oo. So, Secondly, medical certificates, please, and a doctor will be helpful as secondly, testimony. may pruweba ba? Meron bang witness nung sinabing, uy, pahiram naman ng Yun na cellphone nga, mo? sana meron. Para may ganon. Para may Okay. patibay. Don't worry, I don't think naman na if that's, kung ano talaga yun ang nangyari sa kapatid mo, that he will face criminal penalties. I hope, di ba? Pero get ready with the medical certificate, any witnesses, and good luck. Okay. So, Okay? yun. At ngayon, Ay. sa lahat po ng mga nag-text, nag-comment at nagpadala ng message sa aming Facebook page, maraming salamat po. Patuloy po kayong tumutok sa mga susunod nating episode dahil baka ang inyong tanong, yun na ang susunod nating pag-usapan dito sa programa. Ako po si Bibet Ortesa, ang mahiyain ninyong sausawera ng bayan. At ako po ang inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Thank you po sa lahat ng mga nag-text sa amin at sa mga, sana okay naman si Nilo. Parang na-affect ako sa kanyang Oo, problema, diba? no? Diba? Kasi- So, Nilo, okay ka, dapat Steady ka lang. Siguro pogi si Nilo. Kasi parang ang dami niyang girls, no? Sorry, Nilo. Pinapatawa lang kita, Nilo. Bye!